Hi, magandang araw. Si Miss Jan po ulit ito at isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Ayan, welcome po dito sa ating bagong tambayan, ang ating tahanan, mga kwento ni Miss J. So bago po natin simulan ang kwento ngayong araw ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners. Hi po kay Maricel Buban, also to Richelle Rivera, and to Rose Kaubang. Ayan, thank you po Miss Jen for the beautiful voice and story. Avid listener from Jeddah, KSA. Hi po dyan sa mga taga Jeddah. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. At ngayon nga, alam kong excited na kayo, kaya naman, pag-uusapan natin ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Melissa at ni Caleb. Kaya naman, tumutok lamang kayo. Tinapa! Tinapa kayo dyan! Sigaw pa ni Melissa habang buhat ang kanyang banyera sa balikat. Bili na kayo ng tinapa! Mura na, sariwa pa! Bili na kayo ng tinapa! Tanghaling tapat na nun at medyo tirik na rin yung araw. Ngunit hindi yun alintana ni Melissa. Melissa anak, pabili nga ng 4 na piraso. Tawag ni Claring mula sa tapat ng tindahan nito. Aba ante, ang aga nyo ngayon ah. Hulaan ko, para to kay uncle no. Biro pa ni Melissa habang mabilis na binabalot ang isda sa lumang dyaryo. Oo, alam mo naman yun. Basta gawa ng tatay mo hindi tumatanggi. Sagot ng matanda habang binibilang yung barya. Eto, salamat ha. Salamat po. Eto po, dinagdagan ko po yan ng isa pa. Saad pa ni Melissa sabay kindat sa matanda. Para mas ganahan si uncle tuwing gabi. Ano ka ba namang bata ka? Namumulang saad ng matanda sa kanya sabay hampas sa braso niya. Masyado na kaming matanda ng uncle mo para doon. Pero salamat dito ha. No worries po. Bukas ulit ante ha. Sagot pa ni Melissa habang inaayos muli yung banyera sa kanyang ulo. Nagpatuloy sa paglalakad si Melissa. At habang naglalakad, halos lahat ng madadaanan niya ay binabati niya. Kilala siya sa buong baryo bilang ang masayahing tindera. Kahit hirap sa buhay at maagang naulila sa nanay, hindi mo makikitaan ng lungkot ang mga mata ni Melissa. Nang sumapit ang hapon, umuwi na siya sa kanilang maliit na kubo malapit sa dalampasigan. Nadat na niya doon ang kanyang tatay na nag-aayos ng gamit sa pangingisda. Tay, naubos ko na ho lahat. Ito po yung kinita ko ngayong araw. Masayang saad pa ni Melissa sabay abot ng kita niya. Salamat nak. Itabi mo na yan para sa ipon mo. May panggastos pa naman tayo dito. Sagot ng tatay niya habang nakangiti sa anak. Naku tay, ipandagdag mo na lang yan sa mga panggastos dito sa bahay. Mas importante yung gastusin dito kesa sa ipon ko. Sagot niya habang nagsasali ng tubig sa baso. Hindi pa man nakakaupo si Melissa, ay dumating na ang kanyang pinsan na si Amorsola. Nahingal na hingal at parang may mahalagang ibabalita. Melissa! Melissa! Ano, sasama ka ba? Tanong agad ni Amorsola pagkapasok pa lang sa bakuran. Saan naman? Fiesta kaya sa kabilang barangay. Lagi kong binabanggit sa'yo yun nung nakaraan na. Dun sa may malapit sa dalampasigan. Sikat ang fiesta nila ngayon kasi balita ko, may mga mayamang taga Maynila raw ang nag-donate para sa fireworks at saka handaan. Excited na kwento pa ni Amorsola. Naku Amorsola, pagod ako. Marami pa akong gagawin bukas. Tanggi pa niya. Sige na Melissa, ngayon lang to. Minsan lang tayong makalabas eh. Malay mo 'di ba? Doon mo mahanap yung Prince Charming mo. Biro pa nito sabay siko sa pinsan. Anong Prince Charming? Baka mangingisda rin yung mahanap ko doon. Sagot niya pero parang nahihikayat na rin. Sige na Melissa, sumama ka na. Para naman makapag-relax ka kahit isang gabi lang. Ako nang bahala dito sa bahay. Singit ng tatay niya. Dahil sa pamimilit ng pinsan at pagpayag ng tatay niya, napilitan si Melissa na magbihis. Isinuot niya ang kanyang paboritong dress kahit luma na to at nagsuot na rin ng tsinelas. Pero dahil hindi niya maiwan ang kanyang trabaho, dala-dala pa rin niya ang kanyang banyera. Bakit dala mo pa rin yan? Takang tanong ni Amorsola. Anong tingin mo sa fiesta, palengke? Sayang eh, paniguradong maraming tao dun ngayon.
Baka sakaling makabenta pa ako. Paliwanag pa ni Melissa. O sige, bahala ka. Ikaw din naman yung magdadala niyan. Iling na lang nito. Pagdating nila sa venue ng fiesta, laking gulat ni Melissa nang makita ang dami ng tao. Amorsola, dahan-dahan lang. Baka mawala tayo. Saad pa ni Melissa habang hinihila siya ng pinsan papasok sa loob. Huwag kang mag-alala, hawak kita. Sagot pa ni Amorsola. Sa sobrang gulo at siksikan, aksidenteng nabitawan ni Melissa ang braso ni Amorsola. Amorsola! Amorsola, nasan ka? Tawag pa ni Melissa habang pilit na sumisingit sa mga tao. Amorsola! Dahil maliit lang siya at may dala pang banyera, hindi kalaunan ay naitulak-tulak siya papalayo sa venue. Naglakad-lakad si Melissa hanggang sa napadpad siya sa bahagi ng dalampasigan na medyo tago at tahimik. Nasaan na ba ako? Anong lugar na ba to? Tanong pa niya sa sarili habang pinupunasan ng pawis. Tumigil siya sandali at lumingon sa paligid. Ganun na lang ang pamimilog ng mga mata niya nang makita ang tanawin sa bandang yun ng dalampasigan. Sa di kalayuan, may nakita siyang lamesa na may puting tela, 2 silya at maraming mga kandila at ilaw na nakasabit sa mga puno ng niyog. May mga petals din ng rosas na nakakalat sa buhanginan. Wow! Ang ganda naman dito. Para kanino kaya to? Manghang-mangha na saad ni Melissa. Lumapit siya ng kaunti para mas makita ang setup. Akala niya ay dekorasyon lang yon para sa mga turistang bumibisita sa fiesta. Habang naglalakad siya sa buhangin, aksidente siyang napatalon sa buhanginan nang may naapakan siyang matulis. Ano ba tong pesting? Yumuko si Melissa at dinampot ang bagay na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang hawak niya. Teka, singsing ba to? Gulat na saad niya. Diamond ring to ah! Nakangiting isinuot ni Melissa ang singsing sa daliri niya at ang ngiting nakaukit sa labi niya kanina ay mas lalo pang lumapad nang mapagtantong swak na swak sa daliri niya ang singsing. Parang sinuka talaga sa daliri ko ah. Kasyang-kasya talaga sa akin. Tumatawa niyang sabi sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Grabe, Melissa! Ang swerte mo talaga! Ang swerte-swerte mo talaga! Habang abala si Melissa sa pagtitig sa singsing na nasa kanyang daliri, abala naman si Caleb sa paghawak ng kwelyo ng waiter na nakahulog ng singsing. Kapag nawala yung singsing na yun, I swear to God, mawawalan ka ng trabaho ora mismo. Saad pa ni Caleb bago niya binitawan at tinulak ang waiter na nung mga oras na yun ay takot na. Sa dinami-dami ng oras na pwedeng pumalpak, bakit ngayon pa talaga? Galit na saad niya. Tinakbo ni Caleb ang dalampasigan at kahit hirap na hirap, pilit pa rin niyang sinuyod ang buhanginan para hanapin ang singsing na nawawala. Nang mag-angat siya ng tingin, nagsalubong ang mata nila ng babaeng nakatitig sa kanya noong mga oras na yun. Bumaba ang mata ni Caleb sa kamay ng babae at gano'n na lang yung gulat at galit niya nang makitang kumislap mula sa kamay ng dalaga ang singsing na hinahanap niya. You! Sigaw ni Caleb bago nag-march siya papalapit kay Melissa. Anong you? Saad pa ni Melissa pabalik. Anong ginagawa mo dito? Patanong na sigaw ni Caleb. Nakita agad ni Caleb ang singsing na suot ni Melissa. Kaya naman agad niyang hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Saan mo nakuha tong singsing na to? Magnanakaw ka! How dare you? Anong magnanakaw ka dyan? Nasa'yo tong singsing na to. Anong tawag mo doon, ha? Akin na nga tong singsing ko. Kung ayaw mong baliin ko yung mga braso mong magnanakaw ka. Anong singsing mo? At anong magnanakaw? Sa ating dalawa, ikaw tong mukhang hindi mapagkakatiwalaan eh. Sagot pa pabalik ni Melissa habang binabawi ang braso sa pagkakahawak ni Caleb. Bitawan mo nga ako! Bibitawan lang kita kapag nahubad mo na yung singsing ko. Paano magiging sayo to? Pambabae nga to. Bitawan mo nga ako, isa. Kahit dumalawa ka pa. Sagot pa ni Caleb habang pilit na hinihila ang kamay ni Melissa para makuha ang singsing. Akin na yan! Aray ko, ano ba? Sinakal nila ang isa't isa habang patuloy sila sa pag-ikot sa buhanginan. Habang nagbubulyawan sila at naghilaan ng braso, biglang may narinig silang malakas na putok sa kung saan na ikinatigil nilang pareho. Biglang nagliwanag ang paligid dahil sa mga party poppers. Nagliparan ang mga makukulay na konfeti sa paligid nila.
Nagulat ang dalawa at sabay na napalingon sa pinagmulan ng ingay. Doon, nakita nilang isang grupo ng mga matatanda na nakasuot ng formal na damit, kasama ang ilang staff na may hawak na kamera at mga bulaklak. Congratulations! Sigaw ng isang matandang babae na nakasakay sa wheelchair, habang maluha-luha sa tuwa at pumapalakpak pa. Caleb anak, akala ko talaga hindi mo itutuloy yung proposal. I'm so proud of you, iho. Ha? Magkasabay nilang saad. Natigilan sina Melissa at Caleb. Hawak pa rin ni Caleb ang braso ni Melissa at dahil sa pwesto nila, mukha silang magkasintahang naglalambingan o nag-uusap ng masinsinan pagkatapos ng isang proposal. Teka, anong proposal? Saad pa ni Melissa na parang nawala ng boses sa gulat. Hinigpitan ni Caleb ang hawak sa braso ni Melissa. Pero sa pagkakataong to, hindi para saktan, kundi para pigilan tong umalis. Inakbayan niya si Melissa at idinikit ang kanyang katawan. Makisabay ka na lang muna sa palabas, please. Bulong pa ni Caleb sa tenga ni Melissa na may halong pagmamakaawa at utos. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Teka, ano bang nangyayari? Congrats sa inyo, Caleb! Hindi ko alam na marunong ka palang mamili ng babae. Saad ng isang matandang lalaki. Anong mamili? Salamat tito. Salamat po sa inyong lahat. Sagot pa ni Caleb na may pilit na ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya kay Melissa at bumulong ulit. Ngumiti ka lang, parang awa mo na. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Ako pa talaga yung gagawa ng eksena. Ikaw tong nanunugod kanina. Pabulong na ganti ni Melissa. Pagkatapos mo akong pagbintangang magnanakaw, hihingi ka ngayon ng tulong ko? Ano ka? Sinuswerte? Mamaya na yan. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat mamaya. Basta ngayon, makisabay ka na lang muna. Sagot pa ni Caleb sa pagitan ng kanyang mga ngiti. Lumapit sa dalawa ang nanay ni Caleb na si Natalia, sakay ng wheelchair. Maputla ang kanyang mukha pero bakas ang labis na kaligayahan sa kanyang mga mata nang makita ang singsing sa daliri ni Melissa. Iha, lumapit ka nga dito. Tawag ni Natalia. Dahan-dahang lumapit si Melissa habang hila-hila pa rin ni Caleb. Nahihiya siya dahil sa suot niyang luma at dahil sa banyera na nakaipit pa rin sa kilikili niya. Ang ganda mo namang bata. At ano ba yung dala mo? Tanong ng matanda habang nakatingin sa banyera. Eto po ba? Banyera po to, sagot ni Melissa. Ipangsasampal ko po sana to sa mukha ng anak nyo, kaso bigla po kay aray! Hindi na natapos ni Melissa ang sasabihin nang sikuhin siya ng malakas sa tagiliran ni Caleb. Sa halip na makipamyesta sa kabilang bahagi ng dalampasigan, naroon si Melissa kasama si Caleb sa loob ng isang sosyaling restaurant kasama ang pamilya nito. Nang matapos ang maikling pagtitipon at maihatid na ng mga staff si Natalia sa sasakyan, naiwan ang dalawa sa dalampasigan. Agad na kumalas si Melissa sa akbay ni Caleb. O ayan, nakaalis na sila. Ibabalik ko na rin tong singsing mo para... Hindi matapos-tapos ni Melissa ang sasabihin niya dahil kahit anong hubad na gawin niya, ayaw maalis ng singsing sa daliri niya. Wait lang, bakit ayaw matanggal nito? Huy, ba't ayaw matanggal nito? Ayan yung napapala mo. Magnanakaw ka kasi. Hindi ko ninakaw yan Anong tawag dun sa ginawa mo? Napulot ko lang yan sa buhanginan. Tapos isinuot ko. In short, ninakaw mo. Tango ni Caleb dahilan upang balingan siya ng matalim na tingin ni Melissa. Huwag mo na munang tanggalin yan. Sa'yo na muna. Para ano? Malaya mo kung masabihang magnanakaw? No thanks. Sagot ni Melissa bago sila naupo sa buhanginan. Kung kinakailangan kong gumamit ng barena para maputol tong daliri ko, gagawin ko. Ayoko na ring ma-associate sa isang katulad mong kupal, no? Feeling ko kapag ikaw yung kasama ko sa buhay, baka mas lalo lang akong tumanda ng maaga. Hindi ka na magmumukhang matanda. Kasi ngayon pa lang, mukha ka ng matanda. Banat pa ni Caleb. Ano? Anong sinasabi mo? Wala. Natatawang sagot ni Caleb. Nakita mo ba yung babaeng nakaupo sa wheelchair kanina? Malamang, may mata ako, diba? That's my mom. Saad ni Caleb, bago sila muling natahimik. Meron siyang stage 4 cancer. Ang sabi ng family doctor namin, kaunting panahon na lang yung natitira sa kanya. Ang gusto niya lang bago siya mawala, makita niyang maayos yung buhay ko.
At gusto niya makitang magkapamilya rin ako bago siya mawala. Kaya yung proposal kanina, Exactly. Ginawa ko yun para sa kanya. tahimik na saad ni Caleb. Dapat sana, magpo-propose ako sa girlfriend ko kanina. In-invite ko siya dito. Inayos ko lahat. Pero, hindi siya dumating. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Kwento pa ni Caleb. Tapos dumating ka. Suot ang singsing. Nung nakita ko yung nanay ko na papalapit, wala na akong ibang naisip kundi yung ituloy yung palabas. Hindi ko siya kayang biguin. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. Hindi ko lang gets kung bakit pati ako nadamay dyan sa palabas mo. Ang daming tao dun sa kabila, hindi ka man lang naghanap ng proxy dun. Wala na akong oras para maghanap ng iba kanina. Ikaw lang yung nandun at ikaw lang yung nakita nilang kasama ko. Melissa, tama ba? May hihingin sana akong pabor sa'yo. Wala akong balak na pakasalan ka. Sagot agad ni Melissa dahilan upang mangunot ang noo ni Caleb. Caleb, tama? Sorry, pero hindi kita type. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang papatol dyan sa pakulo mo. First of all, wala akong planong magpakasal sa'yo. Pangalawa, kung hindi mo ako type, pues, mas lalong hindi kita type. Pangatlo, hindi kita ka-level. Pang-apat, mag-direct to the point ka na nga lang. Hindi mo naman kailangang isa-isahin lahat eh. Singhal pa ni Melissa. Puisit ka. Bahagyang natawa si Caleb bago sila muling natahimik. Tanging ang mga alon lang sa karagatan ang dinig nila nung mga oras na yun. Hihingi sana ako ng pabor sa'yo, Melissa. Tahimik na saad ni Caleb. Magpanggap ka lang muna na fiancé ko pansamantala. Babayaran kita kahit na magkano. Tingin mo sa akin bayaran. Magbayad ka na lang ng babae dyan sa tabi-tabi. Huwag mo na akong idamay dyan sa mga pakulo mo. Tumayo na si Melissa mula sa pagkakaupo. Dahilan upang tumayo rin si Caleb upang pigilan siya sa pag-alis. Please, Melissa. Para to sa nanay ko. Pagmamakaawa pa ni Caleb. Dahilan para unti-unting lumambot ang puso ni Melissa. Just please. Bakit di mo nalang kulitin yung fiancé mo? Mukha naman kayong okay eh. Sa tingin mo ba mukha pa rin kaming okay ngayon kung hindi nga siya sumipot? Baka kaya siya hindi sumipot kasi nagsawa na sa'yo. Biro pa ni Melissa. O kaya naman, may lalaki na tapos hindi na siya handang magpakasal sa'yo kasi ganyan yung ugali mo. Bahagyang natahimik si Caleb at napaisip. Napansin niyo ni Melissa kaya naman muli siyang nanahimik. Hindi naman sa pinag-overthink kita. Pero what if... Shut up. Sana lang. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Pero what if totoo? Paano nga kung hindi pa siya ready? Or worse? Ako nang bahala dun. Sagot ni Caleb. Ano? Kakasa ka ba? Magpapanggap lang naman tayong okay sa harap nila mama. Okay, sige. Mukha namang mabait yung mama mo eh. Sagot ni Melissa. Pero lagyan natin ng boundaries lahat ha. Once na masettle mo yung jowa mo na tinakbuhan ka, tapos na tayo. Oo. At wala rin naman akong balak na matali sa'yo. Bagong lahat, kailangan muna kitang linisin. Mukha ba akong dugyot? Singhal agad ni Melissa. Mukha akong Oo, at huwag ka nang magtanong. Singhal pa ni Caleb. Bukas, susunduin kita sa bahay nyo. Dadalhin kita sa bahay namin para maipakilala na kita ng formal sa pamilya ko. Natapos ang usapan nila ng gabing yon sa kasunduan. Kinabukasan, gaya ng pangako ni Caleb, maaga siyang dumating sa address na binigay ni Melissa. Pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay. At animoy gulat na gulat kay Caleb at sa sasakyan niya. Melissa, sino tong lalaking to? Bakit may dalang kotse dito? Tanong ni Amorsola nakakagising lang. Kaibigan ko lang. Palusot ni Melissa. Sige na, aalis na kami. Wait lang! Sigaw pabalik ni Amorsola pero nagmamadali nang sumakay sa kotse si Melissa. Habang bumabiyahe sila patungo sa mansyon ni Caleb, napansin ni Melissa na panay yung sulyap ni Caleb sa kanyang cellphone. Hindi pa rin ba tumatawag? Tanong ni Melissa. Hindi. Magmula kagabi wala. Baka naman nakatulog lang o kaya lowbat. Sana nga ganun lang. Sagot ni Caleb pero baka sa boses niya ang pagdududa. Alam mo ganito na lang, saad ni Melissa bago umayos ng pagkakaupo. Tutulungan kitang hanapin yung girlfriend mo. Magaling ako sa ganyan eh. Sa baryo namin, kapag may nawawalang manok, ako yung unang nakakahanap. Pagmamayabang pa ni Melissa. Salamat Melissa pero hindi manok yung girlfriend ko.
Wala akong sinasabing manok yung girlfriend mo. Banat pa ni Melissa dahilan upang humagalpak ng tawa si Caleb. Alam mo, hayaan mo na. Ako na nga tong nagbibigay sa'yo ng ideas tapos ganyan pa yung isasagot mo. Kaya ka iniiwan eh. Kasing laki lang siguro ng utak ng manok yung utak mo. Sus! Usal lang ni Caleb. Hindi kalaunan ay nakarating na rin sila sa mansyon. Dito kayo nakatira? Tanong ni Melissa habang nakatitig sa malaki at malawak na mansyon. Ayos ah. Ang laki siguro ng bill nyo sa kuryente. Tama lang, sagot ni Caleb. Nga pala, magmula ngayon, dito ka na rin muna tutuloy para hindi magtaka si mama. Ano? Dito? E paano si tatay? Pinadalhan ko na siya ng pera. Huwag kang mag-alala, ligtas siya doon. Paliwanag pa ni Caleb. Hanggang sa di kalaunan ay pumasok sila sa loob at doon ay nakita nila muli si Natalia. Melissa, iha, buti andito ka na. Halika, sumabay ka na sa amin na mag-almusal. Sa hapagkainan, hindi alam ni Melissa kung anong kubyertos ang gagamitin. Maraming kutsara at tinidor. Tumingin siya kay Caleb na parang nagtatanong. Gamitin mo lang yung nasa labas muna. Bulong ni Caleb. Okay. Akala ko kailangan sabay-sabay gamitin lahat. Biro pa ni Melissa kaya napangiti naman ang matanda. Napakamasayahin mong bata, Melissa. Bagay na bagay kayo ni Caleb. Sabi pa ni Natalia. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Caleb. Agad siyang tumayo at nagpaalam para sagutin ang tawag. Nakita ni Melissa ang pagbabago sa mukha ni Caleb na para bang kinakabahan ito. Nang bumalik si Caleb sa loob, parang wala na siya sa kanyang sarili. Mama, Melissa, kailangan ko lang lumabas sandali. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Paliwanag pa ni Caleb bago lumabas. Nang makalabas si Caleb ay siya namang paalam ni Melissa kay Natalia. Tita, uutot lang ako sa garden ah. Mukhang hindi ako natunawan eh. Paliwanag ni Melissa na natatawang tinanguan ng matanda. Kumaripas ng takbo si Melissa palabas ng mansyon. Nakita niyang pasakay na si Caleb ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang sumabit sa likurang bahagi ng kotse pero naisip niyang masyadong delikado yun. Kaya bago pa makaandar si Caleb ay pumasok na siya sa backseat at nagtago sa sahig. Alam mo, hindi ka pwedeng maging akyat bahay. Saad pa ni Caleb. Nang mag-angat ng tingin si Melissa, hindi na siya nagtaka pa nang makitang nakatingin na sa kanya. Sa pwesto niya, si Caleb mula sa rear view mirror. Sinasabi ko na nga ba may mata ka sa batok no. Saad pa ni Melissa sabay ka pa sa batok ni Caleb na inismira naman ito. Wala akong mata sa batok. Bumaba ka nga. Sasama ako. Sagot pabalik ni Melissa bago siya sumiksik sa passenger seat. Saan yung punta natin ngayon? Sa jowa mo ba? Pupunta ako sa condo niya. Sagot ni Caleb. Ang sabi ng secretary niya, wala siya dun sa office niya. Kaya magbabaka sakali ako na nasa condo siya. What if wala din siya dun? Tanong ni Melissa. What if nandun siya sa bahay ng kabit niya? Alam mo Melissa, hindi ka nakakatulong. Singhal ni Caleb dahilan upang matawa si Melissa. Kung hindi ka mananahimik dyan, itatapon kita sa bintana. Oo na, tatahimik na. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Caleb. At napansin niyo ni Melissa. Bakit hindi niya sinasagot yung mga tawag ko? Okay naman kami bago yung proposal na yun eh. Alam mo Caleb, yung mga tao parang mga isda rin yan eh. Kapag may problema, sumisisid sila sa ilalim ng dagat para makapag-emote. Malay mo, ganun din yung jowa mo. Hindi isda yung girlfriend ko, Melissa. Alam mo, maski kailan talaga wala kang kwentang kausap. Pagkatapos ng mahabang sandali, kalaunan ay nakarating sila sa condo unit ng girlfriend ni Caleb. Mabilis na bumaba si Caleb at sumunod naman si Melissa na parang anino nito. Pagdating sa harap ng unit, ilang beses na kumatok si Caleb pero walang sumasagot. Gabby! Gabby! It's me, Caleb. Are you inside? Tawag niya pero wala namang sumasagot. Teka Caleb, tignan mo to. Turo pa ni Melissa sa isang delivery box na nasa tapat ng pinto. Kanina pa tong pagkain na to dito, malamig na eh. Ibig sabihin, hindi siya lumalabas. O kaya, wala talaga siya dito. Eksakto namang may lumabas na isang kapitbahay sa kabilang unit. Excuse me, are you looking for Gabby? I saw her leave last night with a guy. She had a lot of suitcases. With a guy? Who? I don't know, but he looked older. They both sakay sa SUV eh, sagot ng kapitbahay bago nagpatuloy sa paglalakad. Older guy? SUV?
Bulong ni Caleb. Hoy Caleb, okay ka lang? Hawak ni Melissa sa balikat nito. Baka naman tito niya yun o kaya driver. Hindi, Melissa. I had a bad feelings about this. May alam akong isang lugar na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mag-relax. Oh, ano pang tinutunganga mo dyan? Eh di tara na. Aya pa ni Melissa. Hindi kalaunan ay nakarating sila sa resort. Dahil tago ang lugar at pang VIP, nahirapan silang pumasok. Pero dahil kilala si Caleb, ay hinayaan din sila ng security. Mula sa malayo, sa tapat ng isang pool villa, nakita nila ang isang pamilyar na babae. Si Gabby yun na nakasuot ng swimwear at may hawak na wine glass. Pero hindi siya nag-iisa. Nakasandal siya sa isang matandang lalaki na halatang mayaman base sa suot nitong relo at gintong kwintas. Yan ba si Gabby? Tanong ni Melissa habang nakasilip sa likod ng mga halaman. Ayos din yung trip nitong babaeng to ah. Kukuha na nga lang ng kabit. Yung pa-expired pa yung lifespan? Hindi nakasagot si Caleb. Ang kanyang mga kamao ay nagngangalit na sa higpit ng pagkakakuyom. Payag ka nun? Pinagpalit ka sa matanda? Biro pa ni Melissa dahilan upang umabante ng hakbang si Caleb na agad naman niyang hinila. Huy, joke lang. Huwag kang susugod ng basta-basta dun. Engot ka ba? Pakinggan muna natin yung usapan nila. Dahan-dahan silang lumapit sa may glass door na bahagyang nakabukas. Mula doon, rinig na rinig nila ang tawanan sa loob. Kumusta na kaya si Caleb? Tanong ni Gabby sabay hawak sa braso ng matandang lalaki. Siguro, naglulupasay na yun sa kakaiyak ngayon kasi hindi ako sumulpot sa ipinagmamalaki niyang proposal date ko no. Bakit ka nga hindi sumulpot? Mas mahal kita eh. At saka walang panama yung yaman na pinagmamalaki niya sa yaman na meron ka. Sagot ni Gabby sa matanda. Parang gumuho ang mundo ni Caleb sa kanyang narinig. Hindi lang siya niloko. Ginamit pa siya. Lalabas na sana siya para kumprontahin ang dalawa pero hinila siya ni Melissa palayo. Caleb, wag ngayon. Maraming tao. Baka gumawa ka lang ng gulo na ikakasama ng image mo. Isipin mo yung mama mo. Kapag nalaman niyang nag-eskandalo ka dito, baka lumala pa yung sakit niya, paalala pa ni Melissa. Dinala ni Melissa si Caleb pabalik sa sasakyan. Nang makapasok sila, doon na bumuhos ang galit at luha ni Caleb. Walang yasa! Binigay ko lahat! Minahal ko sa ng totoo! Sigaw ni Caleb habang tumutulo ang luha. Hindi alam ni Melissa ang gagawin. Hindi siya sanay na makakita ng lalaking umiiyak. Dahan-dahan niyang inabot ang likod ni Caleb at tinapik-tapik ito. Sige lang Caleb, iiyak mo lang yan. Bakit, Melissa? Bakit kailangan mangyari to? Tanong ni Caleb habang nakatingin sa kanya. Sa dinami-rami ng tao dito. Bakit sa akin pa nangyari to? Pwede namang sa'yo. Pabirong napahawak si Melissa sa dibdib niya at nang dahil sa reaksyon niya, natatawang napaiyak si Caleb. Alam mo Caleb, deserve mo yan. Saad ni Melissa dahilan upang natatawa at naluluhang umiling si Caleb. Ikaw na nga tong tinutulungan, wini-wish mo pa nang mangyari sa akin yan. Ayos ka rin ah. Alam ni Lord na masama ka eh. Ayun tuloy, pinahirapan ka. Dagdag pa niya. Upang maibsan ang lungkot ni Caleb sa nalaman, nag-aya si Melissa na lumakad sa kung saan-saan. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ni Natalia sa garden. Nakaupo ang matanda sa kanyang wheelchair habang pinagmamasdan ang mga tanim na rosas. Nang makita niya ang dalawa na magkasama, abot langit ang kanyang ngiti. Oh, mukhang napahaba ang lakad niyo ah. Caleb, Iha, hali kayo dito. Sabayan niyo akong magmerienda. Nagkatinginan sina Caleb at Melissa. Kahit bakas ang lungkot at pagod, pilit na inaayos ni Caleb ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang polo at huminga ng malalim bago lumapit sa nanay niya. Opo ma, medyo napahaba lang yung pag-uusap namin ni Melissa tungkol sa plano namin sa kasal. Sabi ni Caleb, sabay akbay kay Melissa. Kasal agad? Aba Caleb, wag mo namang madaliin itong si Melissa. Baka mabigla yung bata. Biro pa ni Natalia bago bumaling kay Melissa. Kumusta yung pag-iikot niyo, Iha? Nagustuhan mo ba yung paligid? Gustong-gusto, tita. Kanina galing po kami sa Laguna. Tapos doon namin nakita si Aw! Hindi na natapos ni Melissa ang sasabihin niya nang sikuhin siya ni Caleb sa tagiliran. Gabi? Kunot noong tanong ni Natalia. Sinong Gabi? Sinabi ko po bang tao? Gulay ho yun! Kamot ulong saad ni Melissa. May nakita kaming gulay sa Laguna, tita. Gabi ho!
Kaso, yung gabi na yun mukhang kamote. Tapos, pinupuluputan pa ng matandang ugat. Tapos yung ugat ng matanda, pang senior citizen na. Siguro mga 60s. Ma, kumain ka na ba? Putol pa ni Caleb sa kwento ni Melissa. Medyo malamok na dito eh. Gusto mo bang pumasok? Oo nga no, hindi ko napansin yung oras sa kakahintay sa inyo. Sagot ni Natalia bago siya bumaling ng nakangiti sa dalawa. Maiwanan ko na muna kayong dalawa dito ha, magpapahinga na rin ako. Nang makapasok na si Natalia sa loob para magpahinga, naiwan ang dalawa sa garden. Biglang binitawan ni Caleb ang akbay niya kay Melissa at naupo sa bench habang nakatingin sa kawalan. Alam mo, kahit engot ka minsan, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Salamat sa ginawa mo kanina, Melissa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Mama kung wala ka. Wala yun, ang pangit mo kasing umiyak kaya naawa ako sa'yo. Sagot ni Melissa dahilan upang matawa ng mahina si Caleb. Nga pala, ngayong alam na nating cheater si Gabby, ano nang gagawin mo niyan? Actually, gusto ko siyang harapin. Sagot ni Caleb nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Gusto kong malaman niya na alam ko na lahat. Tama yan, huwag mo ipapakita sa kanya na talunan ka. Umpisahan mo na ring mag-move on. Hindi pwedeng ganyan yung mukha mo kapag nakita ka niya. Mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Paano ako mag-move on? Kung 3 taon kaming magkasama, tanong pa ni Caleb. Sus, may ibang ang 10 years, nakaka-move on eh. Kayo pa kayang 3 years lang, sagot ni Melissa. Ganito na lang, bukas ipapasyal kita, kaya mag-ready ka ha. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Basta sure ako mag-enjoy ka sa pupuntahan natin. Sagot ni Melissa bago kumindat at pumasok sa loob. Kinabukasan ay maagang nabulabog si Caleb dahil sa paulit-ulit na pagkalampag ni Melissa sa kwarto niya. Caleb, gising na! Paulit-ulit na sigaw ni Melissa na sinamahan pa ng pagkalampag. Caleb! What the hell, Melissa? Ang aga mo namang bulabog. 5:00 pa lang ng madaling araw. Tama lang yan, magbihis ka na, dalian mo. Walang ibang nagawa si Caleb kundi ang sumunod kay Melissa. Dinala siya ni Melissa sa isang malaking bagsakan ng mga isda at gulay. Anong gagawin natin dito sa palengke? Tanong ni Caleb habang umiiwas sa mga karito na dumadaan. Magko-concert. Ha? Malamang magtitinda, sagot ni Melissa bago siya humawak sa braso ni Caleb. Tara, tuturuan kitang magtinda para mabawasan yung stress mo. Kumuha si Melissa ng isang pwesto sa kanyang kakilala at inilapag ang mga tinapa na kinuha niya kanina. O Caleb, ikaw yung tagatawag ng customer. Turo pa ni Melissa. Kapag may nakita kang dumaan, alukin mo kaagad. Hindi ko gagawin yan, Melissa. Matigas na sabi ni Caleb. Sige na, para kay Tita Natalia to. Kailangan mong matutong maging friendly para kapag nagpanggap tayo sa harap ng mga kaibigan niya. Natural na natural ka na. Pangungulit pa ni Melissa. Doon na napilitan si Caleb. Nung una ay mahina pa ang boses niya. Pero dahil sa pang-aasar ni Melissa, unti-unti siyang nag-enjoy. Bili na kayo! Masarap ang tinapa dito! Maraming lumapit. Lalo na ang mga babaeng mamimili na nagwapuhan kay Caleb. Aba Melissa, saan mo nakuha tong tagatinda mo? Ang gwapo naman, pang-artista. Kaibigan ko po to. Medyo stress sa trabaho eh, kaya dinala ko dito para makalanghap naman ng sariwang hangin. Sagot ni Melissa. Sariwang hangin may as. Bulong pa ni Caleb. Nang marinig yun ni Melissa ay tinusok niya ng patpat ang puwet ni Caleb. Dahilan upang mapatalon ito sa gulat. What the heck was that, Melissa? What the heck mong mukha mo? Bawal magbura dito. Saad ni Melissa dahilan upang mapaismid si Caleb. Sa buong umaga na yon, nakalimutan ni Caleb ang sakit ng panloloko ni Gabby sa kanya. Ang pagiging masayahin ni Melissa ay parang nakakahawa. Sa bawat biro ni Melissa sa mga customer at sa bawat tawa nito, pakiramdam ni Caleb ay nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Nang matapos ang pagtitinda nila, kumain sila ng lugaw sa tabi ng kalsada bilang treat sa isa't isa. Kumusta? Masarap pa? Tanong ni Melissa. Surprisingly, masarap siya. At masarap din pala yung pakiramdam na nakakaubos ka ng paninda. Pag-amin pa ni Caleb. See? Sabi ko sa'yo eh. Teka, huwag kang malikot. May lugaw ka sa labi. Saad pa ni Melissa bago pinunasan ang gilid ng labi ni Caleb gamit ang kanyang panyo. Natigilan si Caleb sa ginawa ni Melissa kaya naman bahagya pa silang nagkatinginan. Salamat Melissa sa lahat. Seryosong sabi ni Caleb. Sus, maliit na bagay lang yun. Oh, tara na. Kailangan na nating umuwi. Baka hinahanap na tayo ni tita.
Aya pa ni Melissa para itago ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Habang papunta sila sa parking lot, biglang may humarang sa kanilang sasakyan. Pulang sports car yon na huminto sa harap nila. Mula doon, bumaba si Gabby na nakasuot pa ng sunglasses. Agad niyang hinubad nang mamukhaan si Caleb. Caleb, what's the meaning of this? At sino tong kasama mo? Tanong pa ni Gabby. Hinigpitan ni Caleb ang hawak sa kamay ni Melissa. Gabby, buti tagkita tayo. I'd like you to meet Melissa, my fiancé. Pakilala pa ni Caleb. What? Fiancé? Nagpapatawa ka ba? Singhal ni Gabby. Caleb, I am your girlfriend. Anong fiancé yung sinasabi mo? Girlfriend ka pala? Banat ni Melissa. Alam mo palang girlfriend ka niya. Bakit nakikipaglandian ka pa sa matanda? How dare you? No. How dare you? Putol pa ni Caleb kay Gabby habang nakaduro sa dalaga. Gabby, alam ko na lahat ng ginagawa mo. Alam ko na kung bakit ka hindi nagpakita nung gabing yun. Alam ko na kung nasan ka. At mas lalong alam ko na yung tungkol sa matandang kinakalantari mo sa Laguna. You're stalking me! Natatawang angil pa ni Gabby. Caleb, hindi ko alam na bababa ka pala sa level na yan to the point na babantayan mo lahat ng galaw ko. Mabuti nga binantayan ka niya eh. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hindi niya malalaman na iniiputan mo na siya sa ulo. Sabat ni Melissa. At kung may bumababa man sa level na sinasabi mo, yun yung mga tirador ng matanda. How dare you? Binalak suguri ni Gabby si Melissa pero agad siyang natulak ni Caleb dahilan upang mapaatras siya at mapaupo sa semento. Ouch! Sorry Gabby, but we're done. Ayoko na makita ka pa. Saad ni Caleb bago siya bumaling kay Melissa. Let's go Melissa. Marami pa tayong gagawin para sa wedding preparations natin. Iniwan nilang tulala at galit na galit si Gabby sa gitna ng kalsada. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ni Melissa ang humagalpak ng tawa. Nakita mo yung mukha niya kanina? Para siyang engot! Wala silang ibang nagawa sa biyahe kundi ang magtawanan at magkwentuhan tungkol sa itsura ni Gabby kanina. Masakit pa rin yung loob ni Caleb dahil sa nangyari, pero hindi niya rin maitatanggi na nang dahil sa presensya ni Melissa, hindi na siya nahihirapan ng ganito katindi. Sa sumunod na mga araw, si Melissa ang naging katuwang ni Caleb sa pag-aalaga sa nanay nito. Siya ang nagpapakain, nagkukwento ng mga nakakatawang karanasan niya sa probinsya at minsan ikinakantahan pa niya ito ng mga lumang kanta. Gabi na noon habang nagpapahinga sila sa veranda. Pagkatapos mag-asikaso kay Natalia, nag-usap ng masinsinan ang dalawa. Melissa, bakit mo to ginagawa? Tanong ni Caleb habang inaabutan ng juice si Melissa. I mean, alam kong kasunduan natin to. Pero sumusobra na yata yung tulong na binibigay mo. Hindi mo kailangan gawin lahat ng to. Alam mo Caleb, nung namatay yung nanay ko, wala kaming pera. Wala kaming pambili ng gamot, walang pambayad sa ospital. Nakita ko kung paano nahirapan ng tatay ko nung mag-isa lang siya na nag-aalaga. Kaya nung nakita ko si tita, naisip ko, kung may magagawa ko para gumaan yung pakiramdam niya, bakit hindi ko gawin, diba? Paliwanag pa ni Melissa habang nakatingin sa mga bituin. Sobrang bait mo, Melissa. Minsan tuloy naiisip ko, deserve mo ba talagang madamay sa gulo ng buhay ko? Malungkot na sabi ni Caleb. Huy, wag kang ngang magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo eh. Biro pa ni Melissa bago siya nakatinging tumitig muli sa bituin. Alam mo Caleb, masaya ako dito. At saka aminin mo, mas sumasaya yung buhay mo simula nung nakilala mo ako, diba? Natawa si Caleb pero tumangu siya. Hindi niya kayang itanggi ang bagay na yon. Oo, aaminin ko na. You brought life back to this house, Melissa. At sa akin din. Biglang tumahimik ang paligid dahilan upang bahagya pa silang nagkatinginan. Hindi rin maitago ni Melissa ang ngiting umuukit sa labi niya noong mga oras na yon. Kaya naman bahagya pa siyang napayuko at napabuntong hininga. Caleb, tawag ni Melissa. Ano yun? Paano kung malaman ni tita yung totoo? Biglang tanong ni Melissa dahilan upang mapabuntong hininga siya ng mga oras na yon. Paano kung malaman niyang nagpapanggap lang tayo? Na hindi totoo lahat ng to? Eh di, gagawin nating totoo lahat. Bago pa man mangyari yon. Sagot ni Caleb. Ha? Kunot noong tanong ni Melissa bago siya lumingon kay Caleb na nung mga oras na yun ay nakatingin na pala sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gets, Caleb. Melissa, to be honest, simula nung malaman ko yung tungkol kay Gabby, naisip ko na baka kaya nangyari yun.
ay para mahanap ko yung tamang tao para sa akin. At sa bawat araw na kasama kita, pakiramdam ko ikaw yung tamang taong yun eh. Pag-amin ni Caleb, I feel like I like you, Melissa. Hindi ka naman siguro nantitrip, no? Nakahit-hit ka ba, Caleb? Mukha ba? O hindi ka lang talaga naniniwala dahil hindi mo ina-expect na mahuhulog ako sa'yo? Totoo yung sinasabi ko, Melissa. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo yung sinasabi ko. Caleb, baka naman nabibigla ka lang. Sagot ni Melissa sa kanya bago peking umiti. Imposible eh. Tsaka ayoko ding maging rebound. Since kakabreak nyo pa lang ni Gabby. Baka nabibigla ka lang. O masyado ka lang sigurong overwhelmed sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi, Melissa. Alam kong pinagkaiba ng rebound sa totoong nararamdaman. Yung saya na nararamdaman ko kapag kasama kita. Yung tawa mo na nagpapagaan ng araw ko. Hindi peke lahat ng yun. Sabi ni Caleb habang hinahawakan ng dalawang kamay ni Melissa. Hindi alam ni Melissa ang isasagot. Sa buong buhay niya, puro pagtatrabaho at pagtulong lang sa tatay niya ang inaatupag niya. Ngayon lang may lalaking tumingin sa kanya ng ganun na parang siya yung pinakamahalagang tao sa mundo. Pero Caleb, magkaiba tayo ng mundo. Ano na lang yung sasabihin ng ibang tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga, yung nararamdaman natin. Melissa, gusto kitang ligawan ng totoo. Gusto kitang makasama dahil gusto ko. Manliligaw ka? Oo, kung papayagan mo ko, Melissa. Paano kapag sinabi kong ayoko? Eh di hindi kita tatantanan. Hanggang sa mapapayag kita. Sagot ni Caleb sa kanya. Walang ibang nagawa si Melissa kundi ang mag-iwas ng tingin upang itago ang ngiting kumakawala sa kanyang labi. Sa mga sumunod na araw, isang malaking party ang inihanda ni Caleb para sa birthday ni Natalia. Lahat ng malalapit na kaibigan at business partners ay inimbitahan niya. Ito rin yung gabi na balak nilang i-announce ang kanilang engagement ng formal, kaya naman hindi na nila naiwasang makaramdam ng kaba, lalo na si Melissa. Pagkababa nila sa hagdan, lahat ng mata ay nasa kanila. Si Natalia ay nakaupo sa gitna at mukhang masigla dahil sa okasyon. Pero bago pa man makapagsalita si Caleb, biglang pumasok si Gabby sa loob. "Stop this nonsense!" Sigaw ni Gabby. "Sino yan?" Bulungan ng lahat. Gabby, anong ginagawa mo dito? Galit na saad ni Caleb. "Nandito ako para iligtas yung pamilya niyo sa panluloko ng babaeng yan." Turo ni Gabby kay Melissa. "Ma'am, niloloko ka lang ng dalawang yan. Yang babaeng yan, binayaran lang siya ni Caleb para magpanggap dahil hindi niya matanggap na iniwan ko siya." Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Namutla si Melissa at napatingin kay Natalia na halatang naguluhan. "Anong ibig mong sabihin, Iha?" Tanong ng matanda. "Eto po yung ebidensya." Itinaas ni Gabby ang kanyang cellphone at nilaro ang video kung saan dinig ang usapan ni Caleb at Melissa na pasikretong kinuha sa dalampasigan mismo. Tumingin si Natalia kay Caleb at Melissa. "Caleb, Melissa, totoo ba to?" Sandaling natahimik ang lahat. Akala ni Gabby ay nagtagumpay na siya. Pero bago pa makapagsalita si Caleb, humakbang na si Melissa sa harap. "Totoo po, tita." Pag-amin pa ni Melissa na kinagulat ng lahat. "Nung una po, nagpapanggap lang kami. Kinuha ko ni Caleb dahil ayaw niyang malungkot kayo sa huling hiling niyo." Pero bumaling si Melissa kay Caleb bago tahimik na ngumiti. "Pero habang lumilipas sa mga araw, yung pagpapanggap na yon, naging totoo. Minahal ko po yung anak niyo, tita. Alam ko pong imposibleng pakinggan sa maikling panahon na nagkasama kami. Pero totoo po yung sinasabi ko, tita." Lumapit si Caleb at hinawakan ng kamay ni Melissa. Ma, totoo yun. Nagkamali ako nung una na nagsinungaling ako sa inyo. Pero yung nararamdaman ko ngayon para kay Melissa, totoong-totoo lahat ng to. Siya ang babaeng gusto kong pakasalan ng totoo. Napatingin si Natalia sa dalawa pagkatapos ay tumingin kay Gabby. "Iha, salamat sa impormasyon. Pero alam mo, una pa lang, alam ko nang nagpapanggap na sila." "Po?" Nakikita ko sa mga mata nila nung una pa lang yung awkwardness nila sa isa't isa. Pero alam mo, kung paano ko nakita yon, ganun ko rin nakita kung paanong nagbago yung anak ko nang dahil kay Melissa. "Thank you for your kindness, Iha. But hindi ka namin kailangan dito. You may leave now." Napahiya si Gabby at pilit na kinaladkad palabas ng mansyon habang nagsisisigaw.
Nang makaalis ito, lumapit si Natalia kina Caleb at Melissa at niyakap sila. Salamat sa pagsasabi ng totoo mga anak. Yan ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong birthday ko. Nakangiting sabi ng matanda. Pagkatapos ng gabing yun ng party ni Natalia, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Melissa. Nang sumapit ang weekend, nagpasya ang dalawa na bisitahin ang tatay ni Melissa sa probinsya. Gusto ni Caleb na formal na magpakilala bilang manliligaw ni Melissa, kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na magbiyahe patungo sa probinsya. Melissa anak, andito ka na pala! Sigaw ng tatay niya habang tumatakbo mula sa kanilang kubo. Abay, sino tong kasama mo? Tay, si Caleb po. Manliligaw ko. Nahihiyang pakilala ni Melissa. Natigilan ito at sinuri si Caleb mula ulo hanggang paa. Manliligaw? Sigurado ka ba? Magandang hapon po, tay. Nandito po ako para formal na magpaalam sa inyo. Gusto ko po sanang ligawan yung anak nyo. Saad ni Caleb. Dahil sa pagiging formal ni Caleb ay unti-unting napangiti ang tatay ni Melissa. Sige, pasok kayo sa loob. Pasensya na sa maliit lang na bahay namin. Naging maganda ang pagtanggap ng tatay ni Melissa sa dalawa, lalong-lalo na kay Caleb. Kinahapunan ay nag-decide na rin silang dalawa na bumalik sa Maynila. Caleb, thank you sa pagpunta sa amin ha. Sobrang laking bagay nun para kay tatay. Sabi ni Melissa. Wala yun, Melissa. I actually enjoyed it. Mas naramdaman ko kung bakit ganyan yung personality mo. You grew up in a place full of love. Kahit na mahirap yung buhay nyo. Sagot ni Caleb. Nga pala, nakausap ko yung doktor ni mama kanina. At sinabi niya na medyo bumababa na naman yung immune system niya. Gusto ko sanang mapabilis lahat, Melissa. Anong ibig mong sabihin na mapabilis? Gusto ko sanang magpakasal tayo, hindi dahil sa kailangan nating magpanggap, kundi dahil gusto kong makita ni mama na officially pamilya na tayo bago pa siya mawala. Kasal? Agad? Pero Caleb, kakastart pa lang natin maging totoo sa isa't isa. Baka naman nabibigla ka lang sa sitwasyon. Hindi, Melissa. Simula nung gabing pinagtanggol mo ako kay Gabi, alam ko na sa sarili ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ko kailangan ng maraming taon para malaman yon. You are the only person who made me laugh when I wanted to cry. Ikaw lang yung tumanggap sa akin hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Kinuha ni Caleb ang singsing, ang parehong diamond ring na napulot na Melissa sa dalampasigan. Melissa, this ring was meant for someone else before. Pero nung sinuot mo, naging para sa'yo na to. It looks better on you than anyone else. Kaya naman, Melissa, will you marry me? For real this time? Napaiyak si Melissa sa kanya. Oo naman, Caleb. Papakasalan kita. Sagot ni Melissa habang umiiyak. Nang makabalik sila sa mansyon, agad nilang ibinalita ito kay Natalia. Ang matanda na medyo mahina na ng mga oras na yon ay parang nabuhayan ng loob sa narinig. Salamat. Salamat sa inyong dalawa. Yan ang pinakahinihintay ko. Sabi ni Natalia habang hawak-hawak ang kamay ni Caleb at Melissa. Hindi kalaunan, naging abala ang dalawa para sa paghahanda sa kasal nila. Isang linggo bago ang kasal, dinala ni Caleb si Melissa sa isang sikat na designer para sa huling fitting ng kanyang wedding gown. Habang masaya silang naghahanda, isang tawag ang natanggap ni Caleb mula sa bahay. Ang nurse ni Natalia ang tumatawag sa kanya noong mga oras na yon. Sir Caleb, kailangan niyo na pong umuwi ka agad. Nahihirapan pong huminga si Madam. At parang bumababa na po yung oxygen level niya. Ulat ng nurse. Agad na napatakbo ang dalawa pa uwi kahit na hindi pa tapos ang fitting nila. Pagdating nila, nadatnan nila si Natalia na nakahiga sa kama at may oxygen mask sa mukha. Ang doktor ay nandoon din at malungkot na umiling sa kanila. Caleb, Melissa. Mahinang tawag ng matanda nang tanggalin sandali yung mask para makapagsalita. Ma, nandito kami. Huwag po kayong mag-alala, magiging okay din yung lahat. Sabi ni Caleb habang hinahawakan ng kamay ng nanay niya. Hindi na. Alam ko na ang nararamdaman ko, anak. Pero bago ko pumikit, gusto kong malaman niyo na sobrang saya ko. Melissa, iha, salamat sa pagdating sa buhay namin. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa bahay na to nung panahong madilim ang lahat para sa anak ko. Sabi ni Natalia habang pilit nang umingiti sa kabila ng hirap. Tita, maraming salamat din po. Kayo po yung nagparamdam sa akin na may nanay ulit ako. Promise po, hindi ko po pababayaan si Caleb.
Sagot ni Melissa habang tumutulo ang luha. Tumingin ang matanda kay Caleb na may ngiti sa labi. Anak, mahalin mo siya ha? Opo ma, promise. Sagot ni Caleb na hindi rin mapigilang mapaiyak. Nung mga gabing yun, parang isang himala ang nangyari. Kahit na mahina ang katawan, naging stable ang kondisyon ni Natalia. Sinabi ng doktor na parang may pinanghahawakan ang matanda kaya hindi pa to bumibitaw. Gusto niyang makita ang kasal niyo. Bulong ng doktor kay Caleb. Dahil dito, nagpasya si Caleb na gawing masimple lang yung kasal at gawin to sa loob mismo ng mansyon. Sa garden kung saan madalas silang tumambay para makadalo ang kanyang nanay sa importanteng event na yon ng buhay niya. Okay lang ba sa'yo, Melissa, na hindi na tayo sa simbahan magpakasal? Tanong pa ni Caleb. Caleb, kahit sa gilid lang tayo ng dagat o dito lang sa garden, basta ikaw yung kasama ko, okay na. Mas importante pa rin na nandun si tita, sagot ni Melissa. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Dumating ang tatay ni Melissa mula sa probinsya na nakasuot ng kanyang lumang barong na nilabhan ng maigi ni Melissa. Kasama rin niya si Amarsola na hindi mapigilan ang pagtili sa ganda ng mga dekorasyon sa paligid. Melissa anak, sobrang ganda mo, saad ng tatay niya habang inaalalayan ng anak. Sana nandito pa rin yung nanay mo para nakikita niya lahat ng to. Pwede mo naman siyang sunduin, tay. Biro pa ni Melissa dahilan upang magitla ang tatay niya. Joke lang, biro niya bago sila magkasabay na natawa. Sa harap ng maliit na altar na itinayo sa garden, doon naghihintay si Caleb. Nakaupo si Natalia sa unahan, naka-wheelchair, pero nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Nang magsimulang tumugtog ang music at makita ni Caleb si Melissa na naglalakad patungo sa kanya, doon tila ba lumaki ang ngiti sa labi niya. Hanggang sa tuluyan na ngang magsimula ang seremonya ng kasal. Nang matapos ang seremonya, nagpalakpakan ang lahat. Lumapit ang mag-asawa kay Natalia para mag-bless. Congratulations mga anak. Ngayon, pwede na akong magpahinga nang may ngiti sa labi ko. Mahinang sabi ng matanda habang hawak ang mga kamay nila. Matapos ang kasal, naging mas payapa ang buhay sa loob ng mansyon. Nung una ay nahirapan pa sa pag-adjust sa Melissa, pero hindi kalaunan ay natutunan niya rin na mag-adjust sa buhay may asawa dahil sa tulong ni Natalia na walang ibang ginawa kundi ang tulungan at suportahan siya. Malalim na ang gabi ng mga oras na yon. Habang magkasama sina Caleb at Melissa sa kwarto ni Natalia, napansin nilang parang may gustong sabihin ang matanda. Caleb, Melissa. Mahinang bulong ni Natalia. Ma, nandito po kami. Saad ni Caleb habang hinahawakan ng isang kamay ng nanay niya. Habang si Melissa naman ay sa kabila. Salamat sa lahat. Masaya na ako. Nasaksihan ko na yung kasal niyo. Pero mukhang hanggang dito na lang yung kaya ko. Sabi ni Natalia na may kasamang ngiti. Ma, huwag niyo po kaming iwan. Naiiyak na sabi ni Caleb. Huwag kang malungkot anak. Nandito lang ako palagi. Melissa, alagaan mo yung anak ko ha. Huling habili ng matanda. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Natalia. Ang kanyang paghinga ay unti-unting naging mahinahon hanggang sa tuluyan na ngang tumigil. Payapa siyang pumanaw habang hawak ang mga kamay ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Umiyak ng tahimik si Caleb habang nakayakap sa kanyang nanay. Si Melissa naman, kahit masakit ang loob ay pinilit maging matatag para sa kanyang asawa. Niyakap niya si Caleb ng mahigpit na animoy, pinaparamdam na hinding-hindi niya ito iiwan. Nandito lang ako, Caleb. Hinding-hindi kita iiwan. Bulong ni Melissa. Sa mga sumunod na araw, naging mahirap para sa kanila ang lahat. Ang bahay nila na puno ng tawanan ay naging tahimik. Pero sa kabila ng lungkot, nandun yung suporta nila sa isa't isa. Ang tatay ni Melissa ay dumating din para makiramay at magbigay ng lakas sa kanyang manugang. Caleb anak, ganyan talaga ang buhay. Pero ang mahalaga, naging mabuti kang anak hanggang sa huling sandali niya sa mundo. Payo nito habang tinatabihan si Caleb sa garden. Salamat po pa. Pero hindi ko po alam kung paano magsisimula ulit nang wala na si Mama. Sagot ni Caleb. Nandito si Melissa. Caleb, andito rin ako. Isang pamilya na tayo ngayon. Wala namang magkakampihan dito kundi tayo lang. Sagot nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang nailibing si Natalia.
Abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento si Caleb noong mga oras na yon nang sandaling lapitan siya ni Melissa. Caleb, may sasabihin sana ako sa'yo. Saad ni Melissa habang napatingin kay Caleb. Ano yun? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero mukhang kailangan na nating magdagdag ng kwarto. Nahihiyang sabi ni Melissa sabay hawak sa kanyang tiyan. Nanlaki naman yung mga mata ni Caleb at binuhat si Melissa sa tuwa. Teka, totoo ba yan? Magiging tatay na ako! Oo, Caleb. Tatay ka na. Masayang sagot ni Melissa. Pagkalipas ng ilang buwan, naging mas masigla ang paligid sa mansyon dahil kay Melissa at sa ipinagbubuntis nito. Kahit wala na si Natalia, parang nanatili ang kanyang presensya sa bawat sulok ng bahay dahil kay Melissa. Melissa, dahan-dahan lang sa pagbubuhat ng mga gamit. Di ba sinabi ko na sa'yo, bawal ka nang mapagod? Nag-aalalang sabi ni Caleb habang mabilis na inagaw ang vase na hawak ni Melissa. Caleb, buntis lang ako, hindi ako baldado, no? At saka gusto ko lang naman ilipat ang mga halaman sa veranda para masikatan ng araw. Sabi kasi ni tatay, maganda raw yun sa tanim. Tawa pa ni Melissa habang hinihimas ang kanyang tiyan na medyo malaki na rin. Kahit na, ayokong mapahama kayo ng baby natin. Dito ka na lang. Maupo ka dito sa sofa at panoorin mo na lang ako. Utos pa ni Caleb sabay halik sa noo ng asawa. O bang asawa ko, naging bodyguard na rin. O sige na nga, ikaw nang bahala dyan ha. Pero siguraduhin mong pantay yung pagkakalagay ng mga yan, bilin pa ni Melissa. Habang pinapanood ni Melissa si Caleb, napangiti siya. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwala na ito na yung buhay niya ngayon. Parang kailan lang ay nagtitinda pa siya ng tinapa sa tanghaling tapat. Ngayon ay may asawa at may magiging anak na rin sila. Kinabukasan, dumating ang tatay ni Melissa sa bahay nila. Hindi lang basta bumisita dahil may dala rin siyang mga sariwang isda mula sa kanilang baryo. Tay, buti napadalaw kayo. Sakto, naghahanap ako ng malulutong isda. Masayang bati ni Melissa sa ama. Siyempre naman nak, alam ko namang naglilihi ka na sa mga pagkaing kinalakihan mo eh. O Caleb, eto naman yung mga paborito mo. Tinapayan na galing mismo sa pagawaan ko. Saad nito habang iniaabot ang balot kay Caleb. Salamat po pa. Alam niyo po ba, paboritong-paborito ko na to. Minsan nga, nadadala ko na to sa opisina para sa lunch ko eh. Tawa pa ni Caleb. Oo, kaya minsan yung mga empleyado mo, nagrereklamo na rin sa amoy. Hirit pa ni Melissa na nagpatawa sa kanilang lahat. Dahil malapit na ring mga anak si Melissa, nag-decide ang dalawa na maglakad-lakad na muna sa park at nang makapasyal na rin. Habang masaya silang naglalakad doon, biglang tumunog ang cellphone ni Melissa. Tawag yun mula sa ospital. Dahil malapit na ang kanyang kabuwanan, agad silang kinabahan. Hello, Doc? Bakit po kayo napatawag? Tanong agad ni Melissa. May problema po ba? Mrs., kailangan nyo nang pumunta dito. Saad nito sa kabilang linya. Based sa huling lab results mo, kailangan na nating i-monitor yung baby. Medyo tumaas rin kasi yung blood pressure mo based sa results. Bahagyang nagkatinginan ng dalawa hanggang sa nag-decide na nga si Caleb na dalhin si Melissa sa ospital. Sa loob ng 2 araw, nanatili sila doon. Hindi iniwan ni Caleb ang asawa kahit na may mga trabaho pa siya. May mga pagkakataon din na natutulog siya sa silya ng tabi ng kama ni Melissa habang hawak-hawak ang kamay nito sa pagbabantay. Caleb, umuwi ka na muna kaya. Baka sumakit yung likod mo dyan. Nag-aalalang saad ni Melissa. Hinding-hindi kita iiwan dito, Melissa. Dito lang ako hanggang sa lumabas yung baby natin. Sagot pa ni Caleb. Nang gabi ring yun, habang mahimbing ang tulog ni Caleb, biglang nakaramdam si Melissa ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Caleb gising! Manganganak na yata ako! Kahit na medyo naalimpungatan at may kayas pa ng laway, nagmamadaling tumakbo sa labas si Caleb para tumawag na ng nurse at doktor. Dahil doon, nagkagulo ang mga nurse at dinala agad si Melissa sa delivery room. Si Caleb naman na hindi mapakali sa labas habang pabalik-balik na naglalakad at nagdarasal. Matapos ang ilang oras na paghihintay, narinig na rin niya ang malakas na iyak ng isang sanggol. Lumabas ang doktor na may dalang balita. Congratulations, sir! It's a healthy baby girl! Doon na napaiyak si Caleb sa tuwa. Nang payagan na siyang pumasok, nakita niya si Melissa na pagod pero may napakalaking ngiti sa kanyang mga labi habang karga ang kanilang anak. Caleb, tignan mo siya.
Ang ganda-ganda niya, no? Mahinang saad pa ni Melissa. Oo, Melissa. Kamukhang kamukha mo sa... Sagot pa nito. Anong ipapangalan natin sa kanya? Ikaw, ano bang gusto mo? Pwede ba na Fishy? Tanong ni Melissa. Pwede ring Goldie? Melissa, hindi isda yung anak natin. Tao yan. Oo na. Diyos ko, Caleb, niloloko lang kita. What if Natalia Melissa? Natalia Melissa. Mahinang saad ni Caleb bago siya napangiti. Magandang pangalan. Hello, Natalia Melissa. Ngiti pa niya bago niya hinawakan ng maliit na kamay ng anak niya. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, mula nang isilang si Natalia Melissa, yung buhay na dating tahimik, ngayon ay sobrang ingay na dahil sa tawanan. Kung dati ay sobrang linis nila, ngayon ay sobrang kalat na nito dahil sa mga laruan na nagkalat sa kung saan-saan. Sa gitna ng garden, kung saan nangyari ang kanilang kasal, meron na ngayong maliit na playground doon at naroon silang mag-anak nung mga oras na yon. Nat, dahan-dahan lang sa pagtakbo, baka madapa ka anak. Tawag pa ni Melissa habang bitbit ang isang tray ng merienda. Nakasuot lang siya ng komportableng pangbahay noong mga oras na yon at ang kanyang buhok ay nakatali ng simple. Si Natalia Melissa naman, na mabilis lumaki ay masayang humahabol sa kanilang aso sa damuhan. Hayaan mo siya, Melissa. Kailangan niyang matutong maging maliksi, gaya ng nanay niya. Biro pa ni Caleb na kararating lang galing sa opisina. Agad siyang lumapit kay Melissa at hinalikan to sa pisngi bago binuhat ang anak na tumatakbo patungo sa kanya. Oh, bakit ang aga mo yata ngayon? Wala ka bang meeting sa board? Tanong pa ni Melissa. Tinapos ko kaagad lahat kasi alam kong espesyal ang araw na to. 1 taon na rin simula nung naging official member ng board ang asawa ko. At gusto kong mag-celebrate tayo. Sagot pa ni Caleb habang pinupunasan ng pawis ng anak. Naku Caleb, hindi na natin kailangan ng bonggang party. Mas gusto ko na nandito lang tayo sa garden, kasama si tatay, at saka si Amarsola. Sabi pa ni Melissa. Eksakto namang bumukas yung gate at pumasok ang tatay niya, kasama si Amarsola. May dala na namang banyera ang tatay niya para sa kanilang family dinner. Oh, eto na ang request mong sariwang hipon at isda, Melissa. Galing pa to sa huli ni na Toto kaninang madaling araw. Masayang sabi ng tatay niya. Salamat po, tay. Halika dito. Upo na po tayo doon. Amorsola, tulungan mo ako sa kusina. Magluto tayo. Aya pa ni Melissa sa pinsan. Naku, Melissa, kahit ang yaman-yaman mo na, kusina pa rin yung bagsak mo, ah. Tawa ni Amorsola habang sumusunod sa loob. Habang nagluluto ang mga babae, naiwan si Caleb at ang tatay ni Melissa sa garden habang pinapanood si Natalia Melissa na naglalaro. Caleb anak, salamat. Salamat kasi napanindigan mo yung pangako mo kay Melissa. Nakikita ko kung gaano mo siya minahal at gaano siya kasaya ngayon. Seryosong sabi nito na kinangiti ni Caleb. Ako po yung dapat magpasalamat pa, kung hindi dahil sa pagtuturo niyo kay Melissa na maging matatag at masayahin. Baka hanggang ngayon, lugmok pa rin ako sa lungkot. Marami akong natutunan sa anak niyo pa. Kaya sobrang thankful po ako sa inyo. Sagot ni Caleb. Nang maihanda na ang pagkain, nagsalo-salo sila sa ilalim ng malaking puno sa garden. Sila-sila lang ang nandoon habang nagkakamay sa pagkain. Naalala niyo ba nung una kaming nagkakilala nito? Tawa ni Melissa. Yung fiesta! Singit ni Amorsola. Speaking of that, alam mo ba na magdamag kitang hinanap nun? Akala ko inanod ka na ng dagat eh. Yun pala, nakikipaglandian ka lang kay Caleb. Anong nakikipaglandian? Hindi naman kami nagsimula sa ganun. Pinagbintangan ako niyan na magnanakaw nung una. Paanong hindi kita pagbibintangan? Suot mo na yung singsing habang sumasayaw ka pa sa buhanginan. Sino ba namang hindi manghihinala, 'di ba? Kasalanan mo naman pala eh, magnanakaw ka. Banat ni Amorsola bago humagalpak sa pagtawa. Pero aminin mo Caleb, nung oras na yon, nahulog ka na agad sa ganda ko. Kaya mo ko inaya na magpanggap, 'di ba? Biro pa ni Melissa sabay kindat. Hindi ko itatanggi yun. Mula nung mahawakan ko yung braso mo ng gabing yun, alam ko nang hindi na kita papakawalan. Seryosong sabi pa ni Caleb na nagpangiti sa lahat. Matapos ang hapunan, habang natutulog na si Natalia Melissa sa loob,
At nagpapahinga na ang tatay ni Melissa at Amorsola sa guest room, lumabas ulit sina Caleb at Melissa sa veranda. Magkasabay nilang tinitigan ang madilim na langit na puno ng bituin. Kalauna na inabot ni Caleb ang kamay ni Melissa at pinagmasdan ang diamond ring na suot pa rin ito. Melissa, sa dinami-dami ng naging desisyon ko sa buhay, yung pagpilit sa'yo na magpanggap bilang fiancé ko, ang pinakamagandang nangyari at nagawa ko. Kahit na pinagbintangan mo akong magnanakaw noon, tawa pa ni Melissa. Lalo na yun, sagot pa ni Caleb. Alam mo Caleb, minsan iniisip ko si tita. Sigurado kong nakangiti siya ngayon habang pinapanood tayo. At saka si nanay din, sigurado kong masaya siya na may nag-aalaga na sa akin na katulad mo. Malambing na sabi ni Melissa. Panigurado. I promise you Melissa, aalagaan kita at poprotektahan ang pamilya natin kahit na anong mangyari. Pangako pa ni Caleb sa bayakap ng mahigpit sa asawa. At ako naman, pinapangako ko na kahit tumanda na tayo, aalagaan pa rin kita at palaging patatawanin. Aalagaan ko kayo ni Natalia Melissa habang buhay. Pangako naman ni Melissa. Magkasabay nilang pinagmasdan ang mga bituin sa langit habang yakap-yakap ang isa't isa. At doon nila pinangako sa isa't isa na kahit na anong mangyari, aalagaan, puprotektahan at mamahalin nila ang isa't isa hanggang sa dulo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Caleb at ni Melissa. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.